don't know what to say, kundi bahala ka sa buhay mo. Nang matapos siyang kumain ay niligpit na nito. Hindi na siya nag-insist pa. Bahala na ito. Tumayo naman na siya at nagpatiun na ng maglakad. Alam niya na ang mga room ng mga may-ari. It's a cabin near the beach. Inakbayan siya nito habang papunta sila doon. Walang anumang pag-uusap sa pagitan nilang dalawa. Basta kapwa nagpapakiramdaman lang. Binuksan nito ang pinto at pumasok na sila at nilak naman ito agad. Pagkapasok nila ay binuksan ng aircon sa kwarto. Agad siyang sumampa sa kama. Maya-maya pa ay naramdaman niya naman ang pagyakap nito. Maya-maya pa ay mahimbing na ang tulog niya. Nagising siya na tila may kausap si Rafael. Yeah, I'm gonna marry her soon, bro. I think I wait long enough. Napahalakak pa ito at tila gusto niyang umiyak at wala na. Talo na siya. Wala na ang munting pag-asa niya. Iiwanan na talaga siya nito. Ikakasal na ito sa iba. How saklap is real. Yeah, she's not a baby anymore and baby, hopefully, makabuo na kami. Ninong ka. Proud na sabi nito sa sino mang kausap dito ngayon. Okay, bye. Agad itong bumalik ng higa at niyakap siya. Yakap ni Judas. Muli niyang ipinikit ang mga mata ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang magising siyang muli at makita ang daddy niya, ang kuya niya at ang ibang kaibigan ng kuya niya na nasa gilid ng kama, si Rafael at seryoso ang mukha habang kausap ang daddy niya. Bigla siyang kinabahan sa nakita. Kinusot niya ng paulit-ulit ang mga mata, baka sakaling hindi totoo ang lahat. Can't trust, Ella. No! Dumugundong ang boses ng daddy niya sa loob ng silida. Tahimik ang iba pang mga kaibigan ng kapatida. Tumayo siya. Nakadamit naman siya. Ano nangyari, Dad? Nagtataka niyang tanong. Nangyari? Bakit, Ella? Sa tanda kong ito, sa tingin mo ba ay mabibilog yung ulo ko? You're both in bed nang dumating kami. Ani ng daddy niya na namumula sa galit. Si Lindo naman ay tahimik pero seryoso. Natulog lang kami, Dad. Look, nakadamit pa ako. Wala kaming ginawa, I swear. Paliwanag niya. Hindi pwedeng mapikot niya ito. Oo nga at patay na patay siya dito pero never na mamimikot siya lalo't alam niyang hindi siya nito mahal. Ayaw niyang maging miserable ang buhay may asawa niya. Sa tingin mo ba, ganyan din ang iniisip ng mga kaibigan mo? Na mga kamag-anak natin na nandito ngayon? Kulang na lang bumuga ng apoy ang mga mata ni Daddy. Mag-ayos kayo. Mag-usap tayo sa labas. Sabi nito. Iniwan silang dalawa ni Rafael at ang tingnan niya ang mukha nito ay tiim ang bagang nito. Mukhang nagalit ito. Baka iniisip nitong binalak niya na mapikot ito. Alam na niya ang kasunod ng mga ganito eksena. Maraming beses na niyang napanood sa mga teleserye and this time gagawin niya ang tama. Huwag ka mag-alala. Hindi kita mapipikot. Kusa akong ibinigay ang katawan ko sa iyo kaya ako ang bahala. Pwede mo ba akong iwan saglit? Gusto ko mapag-isa. Pakiusap niya dito. I will take full responsibility. Papanagutan kita. Lumabas ka din agad. Nang makalabas ito ay umagos na ang masaganang luha sa mga mata niya. Luha ng pagkabigo. Kasi alam niya na pagkatapos dito ay lalayo na siya ng tuluyan. Kahit sa pamilya niya. Hindi niya maaatim na may kasal sa lalaking iba ang mahal. Ayaw niyang agawin sa babaeng binabalak nitong pakasalan ang kasiyahan. Alam niyang oras na maikasal sila. Pagdurusa lang din naman ang mararanasan niya. Nang kumalma ang sarili ay yuko ang ulo na lumabas siya. Nagulat pa siya nang mabistahan na maging ang mga magulang ni Rafael ay nasa labas. Seryosong nag-uusap ang mga ito at parang gusto niya maglaho na lang at kalimutan ang lahat. Kailangan nang maiset na natin ang kasal ng mga bata sa lalong madaling panahon. Ani ng mommy ni Rafael. Nagmano siya dito. Tumingin siya kay Rafael. Matiib at blanco ang tingin sa kanya. Malamang iniisip nito na pakana niya ang pagkakapikot nito. Mommy, wala po nangyari sa amin, I swear. Kaya, no need about the wedding. Besides, kakasal na po si Rafael, di ba? Intindihin niyo naman po sana. Mabilis niyang paliwanag. Darling, umamin na si Rafael. Ani ng mommy ni Rafael na agad niyang ikinayuko. Sa isip niya ay nagtataka kung bakit ito umamin. Hanggang sa matapos ang pag-uusap ay nanatiling tikom ang bibig niya. Masakit isiping makukulong ito sa kasal na hindi nito gusto at hindi niya ipagdadamot ang kalayaan nitong piliin ang babaeng iniibig nito. Ngayon, buo na ang pasyon niya sa ikabubuti nilang lahat. Kung mabubuntis man siya, kakayanin niyang buhayin mag-isa ang bata. Kinagabihan ay kinailangan nila ni Rafael na bumalik ng Maynila dahil may emergency daw. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na pag-usapan ang kanilang sitwasyon o sadyang umiiwas lang ito.
Hindi na siya magtataka kung makikipagkita o makikipagtana na ito sa babaeng pakakasalan sana nito. Nang madaling araw na iyon ay nagpasya siyang umalis. Walang siguradong pupuntahan. Nag-iwan siya ng sulat para sa ama at kay Rafael mismo. Hindi niya hahayaang magdusa silang pareho. Sakay ng bus ay bumaba siya sa isang mall sa may bandang Cubao. Bumili ng mga damit at nag-withdraw sa savings account niya na 500,000 piso. Dala niya ang ilang alahas niya pero alam niyang sasapat ang mga iyon hanggang sa panahon na makakapagtrabaho siya. Bumili ng ticket papuntang south ang kanyang biyahe. Kahit pagod, nagawa niyang makapagpabook sa isang maliit na inn sa bandang Quezon Province ang napili niyang hideout this time. Wala mang kasiguraduhan ang magiging kapalaran niya sa lugar na iyon ay mas okay na iyon. Malayo siya sa lahat ng mga makakasakit sa kalooban niya. Agad na nagpahinga, pinatay niya ang cellphone niya at pinalitan ng bagong bili na SIM card. Nasasaktan siya na tila siya pa ang sinisisi nito sa mga nangyari. Rafael, this time, nababasa mo itong sulat ko'y malayo na ako. To nowhere. Pero makakaasa ka na hindi ka makukulong sa isang loveless marriage. Alam kong sinisisi mo ko sa mga nangyari. Sorry kung nagpadala ko sa nararamdaman ko. I know mahirapan akong kalimutan ka pero kailangan na. Congratulations in advance. Malaya ka ng pakasalan ng babaeng pinapalaki mo. Ipaliwanag mo kay daddy na ako ang nag-insist na may mangyari sa atin na wala kang kasalanan. May sulat din akong iniwan sa kanila. Lian. Naiyak siya na maalala ang sulat niya. Iniisip niya na masaya na ito na walang kasal na mangyayari sa kanila at marahil ay nagbabalak na ang mga ito na madali ang pagpapakasal nila ng kung sino mang babaeng pinapalaki nito. Umiyak siya hanggang sa makatulugan niya. Gusto niya sanang mag-inom pero alam niyang mapanganib lalo at mag-isa lamang siya. Maaga palang kinabukasan inagising siya. Muli ay umiyak na naman siya. Ayaw niya makapag-usap kahit na kanino kaya maging sa mga kaibigan niya hindi siya ko-contact. Alam niyang sa mga sandaling ito ay pinaghahanap na siya ng mga ito pero itong gagawin niya ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ibang pangalan ang inilagay niya sa logbook ng bus terminal. Baka ipahanap siya ng kanyang kuya kaya mas maiging ibahin niya ang kanyang pangalan kung ayaw niyang matuntun siya ng mga ito. Manang, may ibinabenta ho ba kayo ditong bahay? Tanong niya sa isang ale. Gusto niya sana na mangupahan lang para may materhan siya pero kung kaya naman ng budget ay bibilhin na lang niya. Ay, benta ba ka mo? Doon sa pinsan ko. Ibinabenta niya ang maliit na bahay niya. Sabi nito, bigla siyang nabuhayan doon. Sana lang ay kayanin ang kanyang budget. Napangiwi siya nang makita ang bahay na sinasabi nito. Halos isang ihip na lang ng signal number 1 na bagyo ay bibigay ng mga haligi nito. Ito ko ang bahay? Naniniguradong tanong niya. Hindi. Diyan sa kabila ang ibinabenta niya. Sabi ng ginang na itinuro ang bahay sa kabilang bakod. Bungalow style ang bahay at concrete. Hindi pa nga lang na finishing at yung kita mo pa ang mga hollow blocks. Gayunpaman ay cute ang nasabing bahay. Mag-isa lang naman siya. Bakit po pala ibinabenta? Tanong niya dito. Naku, naghiwalay na sila mag-asawa eh. Wala naman silang anak kaya hahatiin na nila ang mga ari-arian nilang pundar. Paliwanag ng babae. Napaisip siya. Malamang kung maikakasal sila ni Rafael, malamang ay ganoon din ang kahihinatnan nila. Baka wala pang isang taon ay maghahati-hati na sila ng mga ari-arian. Ayaw niyang may kahati sa atensyon ng mahal niya kaya nga mas pipiliin niya na malayo siya kaysa magkasama pero iba naman ang mahal. Mas masakit iyon. Mas maigi na chill-chill na lang. At least pareho kayong malaya sa isa't isa. Kung sakali man na mabuntis siya, kakayanin niya kahit na siya lang. Pipilitin niyang mamuhay ng malayong-malayo sa lalaki. So, okay na po kayo sa presyo? Untag ng babae. Po? Tanong niya. Hindi kasi siya nakinig. Medyo lumipad ang isip niya doon sa lalaking kinahuhumalingan niya. Sabi ko po kung ayos na sa inyo ang 300,000. Finishing na lang naman na ang kulang. Kasama na alote. Hanggang sa likod. Yung may kulay asul na plastic. Diyan ang boundary niyan. Turo dito sa kabilang panig. Malapad din naman pero ayos na siya. Sige po. Paano po ang deed of sale natin? Tanong niya sa babae. Sige po, ayusin natin ngayong nagkasundo na tayo sa presyo. Masaya, nasabi ng ginang. Naisip niya ang dating kaklase nung high school na construction firm ang trabaho. Mas mabilis ang mga itong magtrabaho kaya kukunin niya ang serbisyo ng mga ito. Maayos pa ang kabahayan, bagong-bago pa, mula sa loob hanggang sa labas.
Gusto niyang gawing bahay, bakasyonan ang bahay, total maganda naman ang area. Kung kailangan niyo ng karpentero, may kapitbahay tayo mga karpentero. Sabi ng ginang, bigla siyang umiling. Wala siyang dapat na pagkatiwalaan lalo't mag-isa lang siya. Naku, hindi na ho, may gagawa na po para sa akin. Nakangiting hingi niya ng pasensya dito. Sino mga kasama mo dito, Iha? Pamilya mo ba? Tanong ng ginang. Alam niyang may pagkamaritas ang babae kaya hindi siya pwedeng mag-disclose ng mahalagang impormasyon dahil mag-isa pa man lang din siya. Wala siyang balak na umuwi sa kanila. Family ko po. May maliit na negosyo kasi ako itatayo dito. Sabi niya lang. Nang gabing iyo'y gumawa siya ng ibang account sa social media. Gumamit siya ng picture mula sa internet at syempre, inunan niyang i-add ang babaero sa kaibigan ng kuya niya, si Jai, upang ma-stalk niya si Rafael. Gusto niya makibalita kung maluwag na ang kanyang gagalaan. Nang stalk niya ang account ni Rafael ay may mga larawan ito kasama ang babaeng nakita niya noong mamasyal ito. Malamang ay ito ang nobya nito. May mga sweet moments ang dalawa. Hindi niya maiwasan na hindi maiyak kasi napakasaya ng ngiti na lalaki para sa babae. Samantalang pag siya ang kausap ay tila laging galit ang lalaki. Napahagulhol na lang siya habang iniisa-isa ang mga larawan. Hindi naman siya masyadong sadista. Gusto niyang namnamin lang ang sakit na dulot ng lahat ng ito sa kanya. Natutokso siyang magpa-signal ng dating number niya ngunit natatakot siyang matunto ng kanyang kuya. Tsak na ipapakasal siya nito ng pilit kay Rafael. Bangon lang, Ella. Yun lang ang tanging niyang isinasa isip. Hindi siya po pwedeng malugmok ng dahil lang sa problema. She is still blessed in spite of losing the man she loved. Kailangan niyang makasurvive sa lugar na iyon at dahil ayaw niyang matuntun siya ng kanyang pamilya at ng lalaki ay hindi niya maaaring galawin ang kanyang pera sa bangko. Kaya kailangan niyang palaguin ang natira sa kanyang ipinambili ng bahay at ipinampaayos. Bakit dito mo naisip na tumira? Takang tanong ni Jonas, kaklase niya ito noon at kilala niyang mabait ang lalaki. Kaya naman ay kampante siyang ito ang pag-ayusin ng kanyang bahay. Hideout, pag medyo toxic na sa city. Anyway, thank you again kahit na malayo itinanggap mong trabaho. Sabi niya dito, naging kaibigan naman kita kaya ayos lang. Bakasyon ko naman. Hahanap lang ako ng tao na makakasama ko. Sabi nito, ayon sa kaibigan na hindi naman na gaanong malaki ang kanyang magagastos, mga 100,000 kaya na. Kaya kahit nag-aalangan ay pinatos niya na, lalo na at may natanggap naman siyang 200,000 pesos na commission. Sige, salamat. Nakangiting sabi niya dito. Ilang araw din siyang nagbukmuk lang at tila walang direksyon ang buhay. 2 linggo ang lumipas ay nagpipintura na lang ang mga tao na binayaran niya. Maging ang gate ay pinalitan ng matibay na baka lalo at mag-isa lang siya doon. So, sir, totoo po ba ang balita na ikakasal na daw po kayo? Napalingon siya nang marinig ang tinig na iyon mula sa TV ng IN kung saan siya pansamantala habang hindi pa tapos ang kanyang bahay. Si Rafael ang nasa TV at todo ang ngiti habang kausap ang reporter. Yes, tipid na sagot ng seryosong si Rafael. Para siyang tinadyakan nang marinig ang isinagot nito. Masakit pa rin talaga. Care to tell us who is the lucky girl? Usisa ng reporter. Gusto niyang patayin ang TV upang hindi na siya lalong masaktan ngunit marami ang nanonood kaya nakakahiya kung ililipat niya kayong hindi naman siya nagmamay-ari ng TV. It's long overdue. Matagal ng plano namin na magpakasal. For now, me and her family decided not to disclose any information yet. Sagot nito na tila nag-iwan ng bigig sa kanyang lalamunan. Ang sakit lang isipin na mukhang itutuloy na nito ang kasal nito sa babaeng pinapalaki nito. Ayos ka lang, Neng? Tanong ng ginang, napansin pala ang kanyang pagsinghot. Ayos lang ho, medyo nasamid lang. Sabi niya na sinamahan niya pa ng plastic ng ngiti. Para na kasi siyang papalahaw ng iyak sa nabalitaan. Ang bigat sa dibdib ng mga nangyari sa buhay niya dahil na din sa kanyang kagagawan. Kagabi ilang ulit siyang natukso na tawagan ito at umuwi at ituloy ang kasal. Pero nananaig sa kanyang awa para sa lalaki. Ayaw niyang makulong ito sa kasal na hindi naman dapat. Kung sana ay naging matapang siya, ganito na talaga ang personality niya. Si Takas at layas-layas princess. Lalo na nung nagkaroon na siya ng sariling pera, kung saan-saan na siya nakakarating. Sa una, alam niyang mahihirapan siya ngunit kalaunan ay masasanay din siya. Hanggang sa umabot ng 4 at ngayon nga ay 6 na buwan na siya doon. Sa loob ng mga panahong iyon ay nagpapadala lang siya ng message. Iba-ibang number ang gamit niya para hindi siya matunton. Lalo na nang minsan na tumawag siya at nagtatampo na ang kanyang mommy sa kakatago-tago niya.
Good thing na hindi na naungkat ang tungkol sa kanyang kasal. Nakapagpatayo na siya ng maliit na milk tea shop, lalo at hilig naman niya ang lumaklak ng mga milk tea. 2 buwan ng operational ang kanyang business at so far ay patok ito sa mga bagets, lalo at masarap naman. Mura pa kaya marami na siyang mga parokyano. Kumusta naman ang benta natin dyan? Tanong niya sa kanyang tauhan na si Krisa. Ayos naman at ala. Kunti na lang ating sago pero nakapag-order na po ako. Maging ang medium size na cup natin. Sabi nito. Good thing at magagaling ang mga tao niya kaya kahit papaano ay hindi siya nahihirapan, lalo sa pag-replenish ng mga materyales at ingredients ng kanilang milk tea. Mula sa pag-imbentaryo hanggang sa maliliit na detalye ay maaasahan niya ang mga ito. Kaya naman ay sinusuklian din niya ng makatarungan na sahod. Bukod sa salary ng mga ito ay may pag-grocery siya na bigas na 1 kaban per month. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito. Good, kumain na kayo. Sabi niya dito. Being alone for a quiet while now is really hard. Wala siyang kakilala. Marami siyang mga changes na ginawa para mag-fit sa kanyang sitwasyon. Naging mas wise siya sa mga desisyon niya. Marami siyang nakasalamuhang tao at nakita niya ang mga bagay na hindi niya nakikita noong sagana siya sa material na bagay. She learned how to give in her own way. Ang mga tao niya ay mga babaeng naging biktima ng kahirapan at mapagsamantalang mundo. Yung isa ay binugbog ng asawa noon at ngayon ay hiwalay na. Kaya para sa kanya tama ang kanyang naging desisyon. Wala naman kasing madali sa mundo. Lahat ng umpisa ay mahirap lalo na kung hindi ka naman talaga ready. Lalo na kung ang uumpisahan ay ang paglimot. And now she need to face it alone. Bumalik na siya sa pag-aasikaso ng mga gagawin niya. Hands-on siya sa kanyang business at balak niya magtayo ng branch sa mga susunod na buwan. Gagawin niyang manager ang mga tao niya ngayon para at least kilala na niya. Sinilip niya ang daily sales nila simula nung Lunes. Mas malakas ang kanilang sales pag weekdays dahil may pasok. Malapit sa high school at university ang kanilang pwesto at daanan kaya naman hindi nakapagtataka na malaki ang kanilang sales. May 3 tao siya sa maliit niyang milk tea shop at hindi man kasing laki ng kinikita niya before ang kita niya, ngunit higit sapat ang kinikita niya para sa kanyang pangangailangan. She changed her lifestyle since she became independent. Mas naging wise na siya sa mga pag-shopping niya. Hey Miss Ella, lunch na po. Bati nang kapapasok pa lang na si Gwent. Sige, kumain ako sa bahay bago ako umalis. Sabi niya sa mga ito. May niluto siyang adobong baboy kagabi kaya ininit lang niya kanina at kinain bago siya umalis. May naghahanap po sa inyo kanina, ma'am. Sabi nito na ikinalingon niya. Bigla ang pag-usbong ng kaba niya sa dibdib. Wala siyang gaanong kakilala dito. Sino maaari maghanap sa kanya? Sino daw? Nag-aalalang tanong niya. Nakakakaba naman masyado ang mga pahanap-hanap na iyon. Naku, nakalimutan ko ang pangalan mo, me. Pero 3 silang lalaki na puro gwapo. Muntik na nga masira ang garden ng panty ko eh. Humagikik pa si Sonia. Dapat tinanong niyo kung anong pangalan. Wala naman akong utang sa Bombay. Biro niya, pero hindi na bumalik sa normal ang kaba niya. Mukhang natuntun na siya ng kuya niya. Sa sobrang pupogi nila, Miss Ella, natulala na lang po kami. Para kasi mga artista mga kaharap namin. Sorry. Pero babalik daw naman po sila mamaya. Si Gwyneth na napapangiwi. Palaisipan sa kanya kung sino ang mga naghahanap sa kanya. Kung si Miko naman ay kilala naman iyon ng mga tao niya dahil lagi iyong naliligaw sa kanyang shop. Wag lang si Rafael ang maghanap sa kanya. Ambisyosa ka, te. Ikakasal na nga, di ba? Aasa-asa ka na naman. Saway niya sa kanyang sarili. Imposible naman na si Rafael ang maghanap sa kanya gayong ikakasal na ang lalaki. Balita niya ay nag-aasikaso na ito ng para sa nalalapit nitong kasal. Pero nanatiling misteryoso ang babaeng pakakasalan nito. Naging emosyonal pa nga ito kasi ayon dito ay may misunderstanding ito at ang fiancé nito. Sana'y maghiwalay na. Bitter lang ang peg niya pero ayun nga, naiinggit siya sa mga ito. Alam niya kasi nasusuyuin ito na Rafael kahit na anong mangyari. Pakilala mo kami, Miss Ella, ha? Pangungulit ni Gwyneth. Hindi ko pa nga alam kung sino yung mga gwapo na tinutukoy mo eh. Nakangiwi niyang sabi dito. Wag na be, baka matakot. Sabi ni Krisa. Grabe naman to sa akin. Pag bumuti ako, huyo ka talaga sa akin. Sabi naman ng isa. Pag pumayat na lang. Sabi naman ng isa. Grabe ka sa akin talaga. Basta, pakilala mo kami. Baka gusto nila ng exotic beauty. Biro ni Krisa. Inabala na namin ang aming mga sarili sa pagharap sa mga batang mahilig sa milk tea. Umaga
Umaga pa lang ay aligaga na sila sa dami ng bumibili. Mukhang may event sa malapit na paaralan at ang dami ng mga tao. Advantage ng mga establishments na malapit sa nasabing mga paaralan. Pag ganoon ay halos walang tigil ang orders at mahaba ang pila. Kaya naman ay maging siya nakikisali na din sa pag-asiste ng kanilang mga parokyano. Nag-a-assist siya ng customer. Minsan, pag marami ang kanilang customer ay tumutulong siyang mag-serve. Lalo at minsan ay naaaliw na din naman siya sa pagtulong-tulong, lalo at madami naman din talaga ang tao sa lugar na iyon. Lalo na pag naglalabasan ng mga estudyante. Minsan, nag-request pa ang iba na siya ang gumawa ng milk tea kasi crush siya. Madalas siyang hanapin lalo ng mga lalaking customer nila kaya naman ay punuan sila paghapon na. Araw ng Martes ngayon nang mamataan niya ang isang sports car sa di kalayuan. Bigla ang bundol ng kaba sa dibdib niya. Ilang araw na niyang napupuna ang sasakyan na iyon na laging nakapark sa tapat ng gate gayong may parking area naman sa loob. Ayon sa mga kapitbahay ay bago na ang may-ari ng bahay doon sa tapat. Balak niya nga kasing bilhin ang bahay na iyon ngunit nagbabalak pa lang siya ay nabili na. Nangihinayang siya dahil pinairal niya ang pride niya na huwag kumuha sa kanyang trust fund. Ang nangyari na unahan siya. Balak niya kasi sana ang pag-ipunan mismo sa sarili niyang pera ang pambili ng bahay na iyon, ngunit huli na. Marahil ang katabi na lang na bahay ang kanyang bibilhin. Ibinabenta na din naman daw iyon. Mas mura na 1,000,000 doon sa katabi. Nagustuhan niya ang interior ng bahay. Malawak at tamang-tama lang para sa katamtamang laki ng pamilya. Maganda din ang pwesto lalo at kaharap lang ng kanyang business. Tuwing araw ng Martes at Huwebes ay nandoon ang sasakyan na iyon. Walang palya simula nang mabili ang bahay sa tapat. At mag-iisang buwan na iyon, binabaliwala lang niya. Nang maalala niya ang banta sa pamilya nila, tila gusto niyang i-connect o magduda na baka isa sa mga nagbabanta sa kanilang buhay. Ngunit itinaboy niya iyon dahil sabi naman ng mga kaibigan ng kapatid, nahuli na ang kriminal na nagbalak ng masama sa pamilya niya. Kaya naman hinahayaan na niya ang trip ng kung sino man na may-ari ng bahay. Buhay at bahay niya naman iyon kung trip niyang i-display sa labas ang kanyang sports car bahala ito. Muli niyang ibinalik ang pansin sa ginagawang pagsusukli. Mahirap nang malito siya sa pagbibigay ng sukli at baka ma-short sila mamaya. Ito po ang sukli ninyo. Sabi niya sabay abot ng sukli nitong 40 pesos. Ito po ang order form. Kuha lang po kayo para mabilis po tayo. Sabi niya sa mga nakapila. Dumami kasing bigla. Isang mabilis na sulyap ang ginawa niya sa nakaparadang sasakyan bago muli niya ibinalik ang pansin sa ginagawa niya. Bahala na ang sasakyan na iyon sa buhay niya. Miss, 2 taro flavor, tsaka 1 coffee vanilla. Sabi ng isa na hindi niya pinakuha ng form. Pag marami lang nakapila, nire-require nila para iwas sa pagkalito. 2 taro at 1 coffee vanilla daw, te. Anong size, ma'am? Tanong niya sa babae. Medium lang lahat. Sagot nito. Siya naman ay pinunasan ng table na nabasa. Maganda kasi yung malinis ang kanilang working area, bukod sa magandang tingnan ay iwas pa sa mga sakit. 1 Belgium Choco Fudge at Choco Loco. Sabi naman ng isang estudyanteng lalaki. Kay Miss Ganda ka lang magbayad. Sabi ni Krisa na itinuro pa siya. Wala po bang free kiss o kay free date kay Miss Ganda? Tudyo na isang professor na madalas na tumambay. Sorry po, taken na si Miss Ganda. Sabi niya kahit hindi naman. Taken for granted siguro. Balak niyang kumontak sa kuya niya mamayang uwi niya sa bahay niya. Matagal-tagal na din naman ang 6 na buwan. Imagine, 6 na buwan na ang huli niyang makita. Nakausap at nayakap ang lolo niya. May mga gabing hinahanap-hanap niya ang haplos at yakap nito. Maybe dahil sa pangungulila niya sa lalaki. Minsan nagigising siyang umiiyak, lalo na kung nakakaramdam siya ng lungkot ng pag-iisa. Natutokso siyang umuwi at harapin ito upang i-claim ang kasal na ipinangako nito. Ngunit nanatiling duwag siyang isipin na baka nagbago na ang isip nito at marahil ay ganoon nga dahil sa mga lumalabas na mga balita. Sa may looban pa ang nabili niyang bahay. Actually, kausap na din niya ang may-ari ng katabing bahay kasi ibebenta na din at yun ang plano niyang bilhin. Gagawin niyang paupahan. Magandang gawing boarding house din iyon ng mga estudyante at ibang mga nagtatrabaho sa lugar. Marahil ay mas makabubuti sa kanya ang maging focus na lang muna siya sa pagpapalago sa kanyang kaperahan. Baka sakaling ma-reach niya ang bilyones dito. Naisip niya na pwede na siyang mamuhay ng wala ang rangya na nakasanayan niya. Sa pagnanegosyo pa lang mabubuhay na siya ng maayos, lalo at maganda naman ang kita niya. 2 mocha frappe. Ito na, 120 po. Sabi niya at inilagay sa gilid katabi ng 2 straw. Bayad po, Ate Pretty.
Nakangiting sabi ng batang lalaki. Thank you, handsome. Biro niya sa bata. Tila nahiya naman itong nagtago sa leeg ng nanay nito. Ano ba yan? Maski bata, Miss Ellen ay inlove sa inyo. Paano naman kami? Biro ni Sonia na ikinatawa niya. Baliw, puro kayo kalokohan. Sabi niya na nakangiti. Alam mo ma'am, kanina pa nakatitig ang sports car na iyan. Sabi ni Krisa. May bata ba yung sports car? Nakangiting sabat ng isa. Kunti na lang ang customer kaya nakahinga-hinga na sila. Bumalik na din siya sa pagkakalkal ng mga resibo ng pagbili ng mga ingredients ng milk tea nila. Mag-audit siya ngayon. Iba din pag hands-on ka sa negosyo mo para ma-monitor mo ang takbo ng negosyo mo. Yung may-ari ng sports car, ibig ko sabihin. Paliwanag ng isa. Yan, lilinawin kasi. Paupo muna ako, be. Sumusumpong na naman ang rayuma ko. Ang sakit na ng tuhod ko. Reklamo ni Sonia. Sige, senior moment ka muna dyan, ate. Pangasam naman ng isa. Tatanda ka din at baka mas malala ka pa sa akin. Sabi nito na hinihilot-hilot ang tuhod. Ang bata niyo pa naman, ate Sonia eh. Sabi niya dito. Yun nga masaklap, Miss Ella. Bata pa ako pero napakadami ko nang iniindang sakit. Reklamo nito. 42 pala ang babae ngunit tila tumanda na talaga ang mukha nito. Marahil ay sa stress. Marahil nasobrahan ka sa gapang na kabataan niyo. Sabat naman ni Gwent. Anong nasobrahan? Wala pang 1 taon nakakalakad na ako, sabi nila nanay ko. Sabi nito. Ibang gapang ho ang tinutukoy ko, ate Sonia. Gapang ng asawa tinutukoy ko, no? Baka nasobrahan ka kakatobling sa ibabaw at ilalim ng asawa mo. Natatawang sabi nito na lumayo. Makukurot kasi ito ng matanda. Ikaw talagang bata kay napakabastos ng bunganga mo. Singhal nito sa isa na tumatawa lang. Sus, feeling virgin naman itong sa ate Sonia. Pustahan tayo, madalas ka pa rin pinapaungol ni Kuya Kanor. Patuloy sa panunukso kaya naman pulang-pula na ang matanda. Naku Miss Ella, huwag ka makikinig sa amin. Nakakahiya, virgin ka pa naman. Sabi na matanda na napangiwi siya. Kung alam lang nito na naranasan na niya ang magtampisaw sa kaligayahan, yung tipong halos manginigang tuhod sa sobrang pagpapakasarap sa piling ng Lolo Rafael niya. Sobrang nag-enjoy siya sa pahabaan ng alaga. Alam mo ma'am, gwapo daw may-ari ng bahay sa tapat. At saksakan daw ng yaman. Maya-maya ay kwento ni Krisa. Dito sa milk tea shop ko ay mas mapagmatsyag ito. Sa madaling salita ay medyo chismosa ito. Nakita mo na ba? Tanong ni Nimpa na naglalagay ng yelo sa blender. Di pa pero marami nagsasabi. Sabi ulit ni Krisa na nakapangalumbaba sa may pasimano. Ikaw ma'am, single ka ba? Baling nito sa akin. Oo naman, at wala akong panahon na mag-love life. Wala na din akong balak na mag-asawa. Sabi niya. Inabala niya ang sarili niya sa pag-aayos ng mga resibo. Isang black velvet monster at isang mocha craze. Napaangat siya ng tingin sa nagsalita at kulang na lang ay mabilog ang mata niya nang mapagsino ang bumibili. Parang gusto niya na lang na maglaho na parang bula na lang para maiwasan ang taong nasa harap niya. Tila hindi siya kilala nito. Bahagya lang siyang dinaanan ng tingin. Lihim siyang napatulala dito. Namimiss niya ito pero wala siyang karapatang mamiss ito. Si Rafael. Ni wala ngang indikasyon na maski recognition man lang dito na magkakilala sila at minsan sa buhay nilang dalawa ay may namagitan sa kanila. Gusto niyang lapitan ito, tanungin pero anong karapatan niya? Napalaya na niya ito sa kung anumang responsibilidad nito sa kanya. Kung nakalimutan man siya nito ay wala na siyang magagawa doon. Pasimple siyang bumalik sa ginagawa. Kahit ang puso niya ay gustong lingunin ito, sumbatan kung bakit hindi siya hinabol. Sabagay, sino bang niloko niya? Walang ibang dapat nasisihin kundi siya lang dahil sa kanyang mga naging choice. Ito ang consequence ng kanyang mga ginawa. So better na tanggapin na lang niya na wala na talagang pag-asa pa na matuloy ang kanyang happy ending. Tahimik siyang gumawa ulit at pilit na itinuon ng pansin sa ginagawa. Kahit na halos mamawis na maging ang kanyang kilikili at ang kanyang singit sa nerbiyos. Marahil ay nagkataon lang na nandoon ang lalaki. Kahit na nagtataka siya kung bakit nandoon ang mga ito sa lugar gayong liblib na halos. Yung mga tao niya ay todo asikaso dito. Malamang kasi gwapo. Ba't ang tabang? Sabi nito maya-maya na ikinalingon niya. Agad na uminit ang ulo niya. Pwede daw haluin yan sir. Try nyo, baka naipon sa ilalim yung asukal. Mataran niyang sabi dito na muling bumalik sa ginagawa. Pilit niyang kinokontrol ang sarili na batuhin ito. Nakita niya kasi na may kasama itong babae.
Dapat inayos niyo bago ibigay sa customer. Sagot nito sa seryosong tinig. Mabilis na nairita siya. Excuse me sir, hindi namin kasalanan kung first time niyong makatikim ng milk tea. Try niyo sa iba, baka may halo na ibinabenta. O baka naman halo-halo yung kilala niyo. Patutsyada niya. Ngunit, ibalik mo ang bayad niya sir. Nakakahiya at baka malason pa siya sa matabang na timpla. Sabi niya sa tao niyang nakanganga sa kanya. First time na nainis siya ng ganito. Dahil marahil sa pambabaliwala nito sa kanya kaya lalong uminit ang ulo niya at ang babaeng kasama nito na lalong nagpataas ng alta presyon niya. Dahil nakatayo ito malapit sa may pwesto niya ay hinablot niya ang hawak nitong milk tea na may bawas na at inihagis sa basurahan. Mabuti at ito lang ang tao at ang mga empleyado niya kaya bahala ito sa buhay nito. Doon sa kabila ito bumili at wala na siyang pakialam.